Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating ikalawang session ng New Beginner Bible Study. Welcome po. Magandang araw po ulit. So, sa ating second session, pwede na po ako para magkakaroon yung hindi namin sa script. Pwede na po. Okay, kung pwede na, tayo po lahat ay umako na namin. Let's pray. Ama namin Diyos, sa mapagpala sa lahat ng Panginoon, maraming salamat sa inyong dakilang biyaya para sa amin. Araw na kami ay maligtas. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakaroon sa palisyasan sa katuwan po namin ng Tunay Church na naggamay kung matulay po sa amin hanggang sa mga oras po ito. Kaya Panginoon, habang nagpapatuloy kami sa buhay Kristyano, dito po sa Local Church, nag-aaral po kami ng mga salita ng Diyos. Kung ngayon, ay mukhang patibay yung aming kalagayan sa aming buhay Kristyano upang sa darating na araw kami po ay lumago sa aming buhay pananampalataya. Maraming salamat Panginoon. Kung meron pong ilan ng mga kapatiran na wala po sa mga na ito, sana Panginoon ay ibigay po sa kanila yung pusong nararapat upang sa susunod na pagkakataon ay makasama namin po sila dito po sa New Beginner Bible Study. Kami po ay magsisimula na. Ito po ay aking panalangin. Sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Start tayo sa ating pong paunang bersikulo. Okay. Mula po sa Katamagawa, chapter 2, verse 42 to 47, basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Welcome po ulit, brothers and sisters, sa ating New Beginner Bible Study. Magandang umaga po ulit. Nagbatian na po ba sa bawat isa? Magbatian mo muna tayo ng isang napakagandang umaga. Good morning to everyone. Happy Lord's Day. Ayan. Kaya masaya ang ating fellowship kapag nagbabatian po muna sa bawat isa. And anyway, kung titingnan po natin dito po sa versikulo po na ito, balik tanaw ulit tayo dito po sa mga napag-aralan po natin noong nakaraan. Pero sabi po, nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol. So, mayroon pong 4 wheels of Christian life ang tinatawag. Pagkatapos na tayo po ay maligtas, mayroon pong 4 na yugto ng ating Kristyanong pamumuhay. Una, salita ng Diyos. Sumunod, yung pong pagsasama-sama o fellowship. And yung pong sumunod na pangatlo ay pananalangin, yung prayer. At pang-apat, sabi po, idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. So, as a result, ito pong tatlong, kung nagpapatuloy tayo sa salita ng Diyos, sa fellowship at sa prayer, marami pong mga maliligtas na mga ligaw na kaluluwa. Especially sa mga mahal po natin sa buhay. Kaya marami pa po dito yung mga family natin ay hindi pa po ligtas. Kaya tayo po umaasa tayo, darating ang araw, yung mga parents, yung mga anak po natin, o mga mahal natin sa buhay, maliligtas din po sila. But this time, before mangyari yung bagay na ito, dapat mag-focus muna tayo sa salita ng Diyos, sa fellowship, at sa prayer. Anyway, iisa-isahin ko yung mga bagay na ito para magkaroon tayo ng idea. Bakit kailangan ng salita ng Diyos? Bakit kailangan ng sama-sama, laging may gathering? O bakit kailangan ng prayer, pananalangin sa Diyos? Ano ang mga benefits nito na makukuha natin at ano ang purpose nito sa ating buhay Kristiyano? Kaya una sa lahat, tingnan po natin yung pong 4 na gulong ng sasakyan po na ito. Mayroong 4. Kapag ang isang sasakyan patuloy na umaandar tapos nawala ng isang gulong, anong mangyayari? Hindi po siya makakatakbo ng maayos. Ganun din po, kung i-connect natin sa ating buhay pananampalataya, mahirap kapag tayo po ay kulang sa 4 na elemento ng Christian life. Yung salita, yung fellowship, yung prayer, at yung pong evangelism. Kaya mahalaga po ito mga kapatid.
dapat hindi ito mawala. Ang tawag dito ay 4 wheels of Christian life. O sa makatuwid, basic fundamentals po ito. So basic, ibig sabihin, natural po natin ito ginagawa. Hindi na kailangan ituro, kundi bilang Kristyano, dapat alam na po natin. Laging may words of God sa buhay, laging may fellowship sa church, laging may prayer sa Panginoon, and then evangelism sa mga ligaw na kaluluwa. Dapat lagi ganito po yung ating mithiin. Kaya sumunod, tingnan niyo po. Bakit kailangan natin pag-aralan yung pong Biblia o salita ng Diyos? Mahalaga po ito sa ating buhay Kristiyano. Sa ibang mga katuruan, hindi sila binibigyan ng salita ng Diyos. Walang words of God. Kaya tuwing atin ng church, nakikinig lang sila sa mga nagpipreach, nangangaral ng salita ng Diyos. Pero uuwi ng bahay, nakakalimutan yung mga natututunan. But this time, sa atin po, after nating maligtas, dapat meron tayong Biblia. Lahat po ba ay may Bible na? O baka wala pa, ano? Pero anyway, dahil bago pa lang po tayo, hindi naman po kailangan may Bible agad. Pero mahalaga na meron na tayong Biblia na ginagamit. Kaya sana po, brothers and sisters, mitiin din po natin na magkaroon po ng Biblia, ng Bible. Kasi kahit wala tayong gathering, makakapagbasa tayo ng Biblia sa bahay, sa school, o sa trabaho, o kung nasaan pa man tayo. Naintindihan po? Mahalaga ang salita ng Diyos. Ano po ang dahilan? Ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 16. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. Kaya lahat ng mga bagay na ito, makakamtan po natin. Pero dapat mayroon tayong words of God sa buhay Kristiyano natin. Mahalaga po ang salita ng Diyos, mga kapatid. Dapat patuloy tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon, tanong, tuwing kailan nagbabasa ng Biblia? Paano magbasa ng Biblia? At ano yung makukuhang resulta mula sa Biblia sa pagbabasa? Iisa-isahin natin yung mga bagay na ito. Pero before yun, magpuproceed ako sa verse po na ito. Sabi, ang kasulatan daw po ng Diyos, mapapakinabangan ito sa pagtuturo sa atin, pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. Anong ibig sabihin? Iisa-isahin ko po. Una, sabi po, mapapakinabangan sa pagtuturo. Ang salita ng Diyos, tuturuan tayo kung paano tayo dapat mamuhay bilang isang Kristiyano. Kasi minsan, bilang isang Kristiyano, may mga bagay na hindi natin alam na bawal palang gawin sa Biblia. At may mga bagay naman na hindi natin alam na dapat palang gawin sa Biblia. Kaya, para turuan tayo ng words of God, ganito po. Mapapakinabangan sa pagtuturo. Magbibigay po ako ng isang illustration. Halimbawa, tingnan niyo po kung ano po ang mali. Namamangha si Mario sa ganda ni Maria. Kaya nang kanyang itong masilayan, siya ay kumindat sa kanya. Tanong ko po, ano ang mali dito po sa versikulo na ito? At dito sa halimbawa? Kindat. Sigurado? Namamangha si Mario sa ganda ni Maria. Kaya nang kanyang itong masilayan, siya ay kumindat sa kanya. Namangha? Okay. Nasilayan? O sige. Sa verse, titignan natin. Kaya ano po sabi ng Biblia? Mapapakinabangan sa pagtuturo. Kaya this time, malalaman natin ano ang mali. Mga Kawikaan chapter 10, verse 10. Sige po, basahin po ninyo ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya ay kumindat mga Okay, ulitin natin ang halimbawa. Namamangha si Mario sa ganda ni Maria. Kaya nang kanya itong masilayan, siya ay kumindat sa kanya. Ano ang mali? Ano po? Nasa Kawikaan, chapter 10 and verse 10 ang sagot. Nasaan? Kumindat. O, di ba? Pero kung wala tayong idea sa words of God, iba yung magiging thinking natin. Pwedeng mamangha, pwedeng masilayan. Yun yung mga pwede natin gawing reason ng pagkakasala nito pong si Mario. Pero sabi sa Biblia, siyang kumikindat ng mata ay pinagmumulan ng kaguluhan. So, ibig sabihin, yung simpleng pagkindat ay kasalanan pala sa harapan ng Diyos. Naintindihan? Kaya ito pala. So, ang ibig sabihin ng kasulatan, yung words of God, bakit kailangan natin? Kasi mapapakinabangan yan sa pagtuturo. Tinuturoan tayo. Ano ba ang kasalanan?
At ano yung mga dapat nating iwasan mula sa kasalanan? At paano tayo makaka-recover mula sa kasalanan na ito? Naiintindihan yung kung halimbawa, nakikita po ba yung screen dito may side? Nakikita naman? Okay. O tuloy natin. Sumunod, mapapakinabangan sa pagtuturo. Next, pagsaway. Okay, isang example po ulit. Halimbawa, lagi na lang nakatutok si Clark sa kanyang pagsaselfone. Kahit na anong oras ng pagtulog. Ito ang question. Paano natin pagsasabihan itong si Clark? Anong verse kaya? Ano mo? Okay, dapat nasa Biblia din. Ecclesiastes chapter 1 verse 8, basahin po ninyo ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Lahat ng mga bagay ay nakakapagod, higit na masasabi ng tao. Ang mata sa pagtingin ay hindi nasisihan, ni ang tenga sa pakikinig ay walang kapusugan. Bakit ipinakita ko yung verse? Kasi bilang isang halimbawa, malalaman ni Clark, ano ang sinasabi ng Biblia? Pagdating sa patuloy na pagsa-cellphone, lagi ka na lang nag-i-scroll dyan, buong magdamag. Sa tingin mo nasisihan ang mga mata? Hindi po, di ba? O matutulog ka, kinabukasan, malilimutan mo kung ano yung in-scroll mo sa Facebook. Ganun din, kahit pa ulit-ulit. Matutuwa ka sa una, pero makakalimutan mo rin. Mawawala pansamantalang kasiyahan. Ganun ang sinasabi ng Biblia. Kaya dapat, hindi tayo lagi nakafocus doon sa pagsa-cellphone. Tanong ko po, ang pagsa-cellphone ba? Ang cellphone, paggamit ng cellphone, kasalanan o hindi? Naku, ibig sabihin, hindi pwede gumamit ng cellphone. O papamigay ko na lang ito. Sino gusto? Kasalanan pagsa-cellphone? Ano sa tingin nyo? Paggamit ng cellphone, kasalanan o hindi? Yes po, hindi. Paano siya nagiging kasalanan? Kapag nauubos ang oras natin sa paggamit ng cellphone or social media. Sa halip na nag-aaral tayo ng Words of God, buong araw, umaga, tanghali, gabi, lagi nakatutok sa cellphone. Kaya ano po sabi ng Biblia? Lahat ng mga bagay nakakapagod, maski po yung pag-i-scroll mo sa Facebook. Sabi po, ang mga mata sa pagtingin, hindi yan nasisihan kahit anong scroll mo dyan. Yung mga tainga sa pakikinig, yung mga narinig mo sa mga reels, walang kabusugan. Masisiyan ka pansamantala, pero kalaunan, mawawala din. Naintindihan po? Ganito po ang ituruturo sa atin ng Biblia. Ganito tayo sawayin ng salita ng Diyos. Kaya malalaman mo na, ito pala ang sinasabi ng Biblia. Kaya minsan, sa mga brothers and sisters, kapag meron tayong fellowship, maganda, di ba? Na meron tayong patnubay ng salita ng Diyos. Alam mo ba, brother, sabi ng Biblia, ganito. Sabi ng Words of God, ito yung buhay na dapat kong sundin. Kaya dito, napapapatuloy ko ng maayos, mabuti yung aking kisyanong pamumuhay. Kaya doon, naiintindihan na po natin. Ang Words of God, mahalaga siya sa pang-araw-araw nating buhay. Para siyang pagkain. Hindi mo pwedeng makalimutan ang pagkain sa araw-araw. Makalimutan mo man, magkakaroon ng epekto sa iyong katawan. Gugutumin ka. Ganon din po ang salita ng Diyos. Kapag hindi ka nakapagbasa ng Biblia, magugutom ang ating espiritu. At wala siyang may tutulong sa ating buhay Kristyano sa isang araw. Kaya sana, walang isang araw na lumilipas na hindi tayo nakapagbasa ng Biblia. Ganito po siya kahalaga. Next, sumunod ay pagtutuwid. O before ko may proceed yung pagtutuwid, anong kaibahan ng pagsaway sa pagtutuwid? Sabi ng Biblia, pagsaway at pagtutuwid. Sa English, sa New King James Version, ang sabi, reproof, yung pong pagsaway, at yung pagtutuwid ay correction. Yung pagsaway, pagsasabihan ka niya, bibigyan ka niya ng babala. Pagtutuwid, ito yung iko-correct ka, ituturo na sa iyo yung tamang dapat mong gawin. Naintindihan? O yung pagsaway, bibigyan ka ng warning. Pero yung pagtutuwid, ito yung ituturo na sa iyo kung ano yung dapat mo nang gawin. So, tingnan niyo po. Balikan natin yung halimbawa. Lagi na lang nakatutok si Clark sa kanyang pagsa-cellphone kahit anong oras o kahit na oras na ng pagtulog. Tingnan natin, ano yung pagtutuwid o correction na sinasabi ng Biblia. Deuteronomy chapter 6 verse 6, ano ang dapat nang gawin? Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso. Kaya ganito po, sinusuway ka ng salita ng Diyos. Pinagsasabihan ka, yung mga mata sa pagtingin, hindi ka masisiyan dyan.
hindi ka mag-enjoy dyan. Kahit ilang oras ka nang mag-reels, walang mangyayari sa'yo. Kaya ano ang dapat mong gawin? Nandun na sa pagtutuwid. Deuteronomy chapter 6 verse 6, ang dapat mong gawin, ang salita ng Diyos dapat lagi nakatatak sa inyong pong puso. Anong ibig sabihin nito? Halimbawa, kapag ikaw ay papasok sa eskwelahan o sa trabaho, dapat naiisip mo palagi ang salita ng Diyos. Laging priority yung pong words of God. Halimbawa, meron kang mga bagay na iniisip, inaalala sa buhay. Ang dapat nasa isip mo, yung pong mga karunungan mo na sa Biblia. For example, nagkaroon ka ng problema, napagalitan ka ng boss mo. Anong dapat nasa puso? May araw ka rin sa akin. Ganun ba? O dapat, nasa puso mo, Isaiah 41 verse 10, ang Diyos, lagi nating kasama. Kaya sabi niya, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Kaya sabi ng Diyos, huwag kang ma-depress kung ikaw ay nanlulumo o nanghihina. Ang Diyos ang magpapalakas sa iyo, ang kikilos tutulong sa iyo. Kaya sabi po sa mga awit 129 verse 1 to 2, sabi ng Diyos, kapag ikaw humihiga, tumatayo, alam ng Diyos, nakikita ka niya araw-araw. Kaya dito maaalala natin ang salita ng Diyos. Dapat ganoon din po sa ating buhay. Hindi pwedeng laging pag nasa gathering lang, doon lang maaalala ang words of God. Hindi pwedeng pag nakikinig lang ng sermon, doon lang natin maaalala ang salita ng Diyos. Kundi, sa araw-araw ng ating buhay, dapat laging may salita ng Diyos. Paano mangyayari yung mga bagay na ito? Bago ka pumasok, mag-aral tayo ng salita ng Diyos para may baon ka na, naka-ready na, naka-pack up na siya. Kaya ano man ang mangyari, tatatak na sa isip mo ang salita ng Diyos. Ganito po ang pagtutuwid. Correction, i-correct tayo ng salita ng Diyos. Okay? Sumunod, pagsasanay sa katuwiran. Ano ang katuwiran? Tingnan niyo po. Dahil sa patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos, natuto si Clark na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pagsasanay sa katuwiran, ang katuwiran na tinatawag, yung pong salita ng Diyos o kalooban ng Panginoong Diyos. Dapat natin siyang i-priority. Yung pagsasanay, paano natin sasanayin? Tingnan niyo po sabi ng Biblia. Deuteronomy chapter 6 verse 25, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At magiging katwiran sa atin kapag maingat nating isinagawa ang lahat ng utos na ito sa harapan ng Panginoon natin Diyos, gaya ng inuutos niya sa atin. Kaya sabi, ano daw po ang katwiran? Magiging katwiran sa atin kapag maingat natin isinasagawa ang salita ng utos ng Diyos. So, simpleng bagay. Maiingatan natin ang words of God kapag isinasagawa natin. So, ibig sabihin, hindi lang siya yung basta pag-aaral. Hindi lang siya yung basta pakikinig ng mga sermon o yung pagbabasa ng Biblia. Kundi, isinasagawa, isinasabuhay. Kung ano yung nabasa mo, isa sa buhay mo. Kung ano yung nakita mo doon po sa salita ng Diyos, doon ipagpatuloy natin. Nang sa gayon, ano po mangyayari? Sabi po sa 2 Timoteo 3:16, ganito po ang paraan ng pagbabasa ng Biblia. Kaya sabi sa verse 17, upang ang tao ay maging ganap na sa sangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti, magiging ganap tayo, lalago tayo sa ating buhay Kristyano sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos, pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katwiran. Kaya ito na po ang paraan sa paggamit ng salita ng Diyos. Naintindihan po mga kapatid? Sorry, napupiyok ako. Okay, next. Mga Kawikaan, chapter 5, verse 1 hanggang verse 2. Dito po natin makikita yung pong resulta ng salita ng Diyos kapag patuloy natin siyang pinag-aaralan. Basahin natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Anak ko, pakinggan mo ang aking karunungan. Ikinig mo ang iyong padinig sa aking kaunawaan, upang mabuting pagpapasya ay iyong maingatan, at upang ang iyong mga labi ay makapagbantay ng kaalaman. May dalawang bahagi sa bagay na ito. Sa mga resulta sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, sabi po, kapag ikinikiling natin ang ating pagdinig sa kaunawaan, kapag nakikinig tayo ng patuloy ng mga sermon at nag-aaral ng salita ng Diyos, ito po ang mangyayari. Una sa lahat, upang mabuting pagpapasya ay iyong maingatan. We can discern kung ano po yung tama sa mali. Malalaman na natin ngayon sa ating buhay Kristyano, ano ba ang tama? Ano ang mali? Kaya di ba kanina sa example, ang pagkindat ba, kasalanan o hindi? Nalaman na natin. Kawikaan, Gis, versikulo, Gis. Yung pagkindat ay gumagawa ng kaguluhan. Di ba? O, ganun din po.
malalaman natin, sa salita ng Diyos, may mali pala na ginagawa ko. Araw-araw kong ginagawa, pero sa Biblia ay mali pala. Ganun din po. Malalaman natin kung ano yung tama tsaka mali kapag patuloy tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Pero kung hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, wala tayong idea. Para tayong mga Kristiyano, pero tayo yung mga until now, immature pa rin sa buhay pananampalataya. Tingnan niyo po, kapag ang isang baby, lumalago siya pero wala siyang karunungan, wala siyang idea paano siya mamumuhay bilang isang tunay na tao. Kaya anong tawag natin sa kanya? Immature. Bakit? Kasi nga, yung mga bagay na dapat alam niya na sa kanyang edad, hindi niya po nagagawa. Panay laro, kung ano yung mga ginagawa. Pero ang tanda na, yung mga ganun, ibig sabihin, walang idea pagdating sa buhay po niya. Ganon din po sa atin. Dapat sa buhay Kristiyano, patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Ano man ang estado natin sa buhay, laging may words of God. Mahirap ka man, may kaya, mayaman, dapat mag-aral tayo ng patuloy ng salita ng Diyos. Kasi sa buhay natin, kung tayo ay tunay na mga Kristiyano na, ang Diyos ay ating anak. Kaya ang Diyos, kapag nagbibigay sa atin ng babala, yun yung bagay na dapat ating sundin. Kaya sabi po niya, para sa ating ikabubuti at hindi ikasasama. Sabi sa Jeremias chapter 29 verse 11, para bigyan tayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Kapag patuloy tayong nag-aaral ng salita ng Diyos, tutulungan tayo, ibigay sa atin yung nararapat nating makamtan pagdating ng araw. In the coming future, lalago tayo sa ating buhay Kristiyano. Sumunod, upang ang iyong mga labi ay makapagbantay ng kaalaman. Magbibigay ito ng karunungan sa ating buhay. Sa araw-araw, tuturuan ka. Kaya kahit nasaan ka man, meron kang karunungan, may wisdom. Kasi nga, meron ka ng salita ng Diyos. Ang tunay na may kaalaman, karunungan, hindi yung karunungan dito po sa sanlibutan, kundi yung karunungan buhat sa Diyos. Kasi kung ang karunungan, sabihin na natin may katalinuhan ka, pero ang katalinuhan po na yan ay lilipas, mawawala, maglalaho. Pero kung ang karunungan natin ay mula po sa Diyos, magpapatuloy yan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Kaya sana magpatuloy ang dalawang bagay na ito. Ito yung magiging resulta kung patuloy po tayo nag-aaral ng salita po ng Diyos. Tingnan niyo po, kung ano ang madalas natin hinahawakan sa tuwing umaga. Ano po, cellphone o Biblia? Okay, maraming salamat sa pagiging faithful, pagiging loyal. Tama. Karamihan sa atin siguro nung una pa lang, cellphone na talaga. Lalo na syempre, yung iba sa atin wala pa talagang Biblia. Pero, kung ilang years ka na magpapatuloy sa church, cellphone pa rin ba? Palagi. Ilang years ka na, sabihin na natin, 10 taon ka nang nag-church. Pagising mo ng umaga, cellphone. Aalis ka ng bahay, cellphone pa rin. Hindi ka na nakapagbasa ng Biblia. May problema na. Pero yung sinasabi ng iba, sige, para hindi na magtalo-talo, pagsamahin na lang natin cellphone tsaka Biblia. Gawin na lang natin Holy Bible sa loob ng cellphone. Actually, wala namang mali. Ang magiging mali lang po dito, kapag cellphone ang ginagamit natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos, minsan, may magpa-pop up po dyan. Meron kang mababasa na mga, kung ano po sa mga messenger, sa mga message po ninyo. Kaya, bigla magkiklik. Ping! O mawawala ka na sa focus kahit nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Kaya, agad maaari, pag dumating yung time, mas better gamitin na po natin yung Biblia sa halip na yung application doon po sa cellphone. Kaya sana, ito po yung gamitin po natin, yung Words of God, Biblia, salita ng Diyos. Kaya paano po tayo dapat nagme-meditate ng salita ng Diyos? Tingnan natin yung pong Biblia. Deuteronomy chapter 6 verse 2, basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Upang ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos, na iyong ingatan ang lahat niyang mga tuntunin at ang kanyang mga utos na aking iniutos sa inyo at sa iyong anak, at sa anak na iyong anak sa lahat ng araw ng iyong buhay. At upang ang iyong mga araw ay humaba. Sabi po, sa lahat ng mga araw ng iyong buhay, dapat lagi may salita ng Diyos, day and night. Sa pagbabasa ng Biblia, umaga. Pagkatapos, gabi. Umaga kasi para ma-ready ka sa araw na gagawin mo. Gabi, before ka matulog, dapat may salita ng Diyos. Magsisimula sa salita, magtatapos sa salita ng Diyos. Kaya maganda po, araw-araw, ganito po ang magagawa natin. Sa lahat ng araw ng ating buhay, laging may words of God. At kapag mayroon kang vacant time, patuloy kang mag-aral ng salita ng Diyos. Alam po,
nasa panahon na tayo ng modern period. Napaka-moderno na po natin. Minsan, meron na rin po mga audio Bible. Makinig din po tayo ng audio Bible. Ang ganda rin po. At marami pa pong iba kung saan makaka-access tayo ng salita ng Diyos. Kaya sana, kahit nasaan man tayo, pwede tayong makinig ng mga sermon. Pagkatapos, basa ng Biblia. Ano po ang kagandahan sa sermon? Minsan sa Biblia, kapag nasa Old Testament ka, hindi mo maiintindihan yung salita ng Diyos. Malilito ka pa. Ano itong tabernakulo na ito? Bakit sinama ito sa salita ng Diyos? Bakit may mga paggawa, may daang siko, yung mga ganun? Pero, sa pamamagitan ng sermon, may intindihan mo, tas doon pwede mong i-take down notes doon sa Biblia. Ito pala ang ibig sabihin at may connection siya sa buhay Kristyano natin. Kaya, isusulat natin ngayon. After ilang years, mababasa mo ulit yun. Kapag binasa mo na po yung words of God, may notes ka na doon, madali mo na lang maintindihan. Yun ang layunin din ng ating sermon para unti-unti, kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia, nakakakuha tayo ng guidance o ng guidelines mula po sa mga sermon na napapakinggan po natin. Malaking tulong po ito. Importance of Bible reading, tignan po natin. Ang words of God, dapat araw-araw po natin itong spiritual na pagkain. Sabi po ng Biblia, ganito po. Unang Pedro chapter 2, verse 2. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitingin ninyo ang malinis na spiritual na gatas, upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Last week, nabanggit ko na po anong ibig sabihin ng lumago tungo sa kaligtasan. Ito po ay tinatawag na ano po? Meron yun, di ba? Justification, sanctification, glorification. Ano ang kaligtasang Christian life? Kung magpaparecitation ako ngayon, ano po? Yung pagpapabanal. Ang tawag dito ay sanctification. Kaligtasan ng ating Kristyanong pamumuhay. Balikan lang ulit natin. Ako, baka malimutan na. Ang kaligtasang spiritual ay ano po? Justification. Tama? Okay, sumunod. Ang kaligtasang Kristyanong pamumuhay, ang tawag ay sanctification. Sumunod. Pag dumating na ang Panginoong Hesukristo sa kanyang muling pagbabalik, magiging bagong anyo na tayo sa ating bagong katawan. Ang tawag dun ay glorification. Magkakaroon na tayo ng glorious body. But this time, tayo po ay nasa Kristyanong pamumuhay pa, nasa period of grace, nasa grace period tayo. Kaya sabi po, upang lumago kayo tungo sa kaligtasan, Kristyanong pamumuhay po ito. Lalo po tayo. Pero bago mangyari yung paglago, dapat kailangan ng malinis na spiritual na gatas. Ano ang spiritual na gatas? Yung pong salita ng Diyos, words of God. Ang sanggol, pag siya ay naipanganak, kailangan doon po siya sa gatas ng kanyang ina. Hindi siya pwedeng kumain ng chicken joy. Pero kapag lumalaki na, makakain na siya ng malalambot na mga pagkain. Kapag nag-mature na siya, pwede na siyang kumain ng mga matigas na tinapay o mga pagkain. Pero habang baby pa, dapat gatas muna ng ina. Ganon din po sa atin. Bilang isang sanggol, dapat malinis na spiritual na gatas. Ano yung spiritual na gatas na ito? Ito pong New Beginner Bible Study. Kaya ito po yung spiritual milk natin. Kasi tingnan niyo po, kung doon kayo sa sermon, minsan may mga sermon na hindi niyo po maintindihan. May mga kwento sa Biblia, lalo na po sa mga Old Testament. Mahihirapan po kayo kapag nagkaroon na po kayo ng sariling meditation. Kaya, mag-aral muna tayo ng New Beginner Bible Study. Magpapatuloy tayo until our graduation na dumating po siya. Tapos, tsaka na tayo babalik doon po sa main hall para mapakinggan po yung pong salita ng Diyos. But this time, parang ito po ay isang pag-enroll sa elementarya bago ka makapasok doon po sa kolehiyo. Nag-aaral muna tayo bilang isang spiritual na bata. Spiritual na sanggol ang kailangan natin. Tignan niyo po. Kasi sa buhay natin, may dalawang katangian. May isang manok na kulay puti at mayroong isang manok na kulay itim. Question ko po, sino ang mananalo sa dalawa na ito? Alam nyo? O sa mga tatay? O baka alam niyo, sinong mananalo? Si puti o si itim? Si puti. O kasi kulay puti, maputi ang budhi. Si itim talo kasi mas madilim, ganun.
Ano kaya? Sige. Ganito po. Depende sa kung ano yung pinapakain. Halimbawa, pinapakain lagi yung kulay puting manok. Pagkatapos itong itim na manok, lagi siyang ginugutom. Nanghihina na po siya. O ngayon, magsasabong na sila. Sinong mananalo? Si puti, si itim? Si puti. Anong dahilan? Kasi? Yes po, busog. Lagi siyang pinapakain. Meron siyang kalakasan. Si itim, nanghihina na. Tingnan niyo po. Ito po yung tinatawag na spiritual na gatas. Kapag wala tayong salita ng Diyos, mapanghihinaan tayo. Pero ngayon, tanong ko po, sino ang dapat natin laging pakainin? Ang salita ng Diyos? O ano yung lagi natin dapat kainin? Yung words of God? O yung pong cellphone? Words of cellphone? Yung words of God. Yung pong Biblia. Nang sa gayon, dito tayo lalago. Kaya sabi po, di ba? Sa unang Pedro, chapter 2, verse 2, upang lumago kayo tungo sa kaligtasang Kristiyanong pamumuhay. Ganito po. Pero kung wala tayong salita ng Diyos, hindi tayo lalago. Kasi nga, hindi natin pinapakain ang ating spiritual na kalagayan. O wala tayong salita ng Diyos. Araw-araw, pagising mo, cellphone. Papasok sa trabaho, cellphone. O binabahay, naka-cellphone na naman. Kaya ano ang lumalago sa atin? Yung pong katawan. Kaya tignan niyo po, yung ating katawan, yung ating laman, laging nagnanasa ng makamundong bagay. Kasi nga, kulang tayo sa salita ng Diyos. Pero, kabaligtaran nito, kung ang lagi nating pinapakain, ang salita ng Diyos, ito yung lagi nating papasok sa ating puso, tsaka sa isip, dito tayo lalago sa ating buhay Kristiyano. Darating ang araw, malilesen yung ating mga pagnanasa dito po sa sanlibutan. Kaya nanaisin na po natin salita ng Diyos. Tuwing Sunday, ma-excite ka na palagi. Lagi mo na sasabihin, umaga na, kailangan ko mag-prepare kasi may Lord's Day sermon kami ngayon. Pero kung ang napapakain mo, yung pong makamundong bagay, sa halip yung salita ng Diyos, kahit umagang-umaga, Sunday na Sunday, hirap na hirap kang bumangon. Wala kang motivation. Ganun po ang nangyayari. Kaya dapat, ang pakainin natin, salita ng Diyos. Spiritual meal para po sa bagong silang. Unang Korinto, chapter 3, verse 2, mahalaga po ito. Basahin po ninyo ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain. Sapagkat hindi pa ninyo kaya ito, hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya. Kaya ito po yung lagi po namin binabanggit. Mahalaga po sa mga brothers and sisters, lagi pong may salita ng Diyos. Dapat start muna tayo sa New Beginner Bible Study. Ituturo yung pong kaalaman mula sa salita ng Diyos. Paano dapat magbasa ng Biblia? At ano yung magiging benefits nito sa atin? Ganito po. Pero, kapag nagiging mature na tayo sa ating buhay Kristiyano, matigas na tinapay na po, spiritual na tinapay na yung ating makakain. Ganito na po yung magiging proseso ng ating buhay Kristiyano. But until now, sabi po ni Apostol Pablo, hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya. Kahit magbasa ka ng Old Testament, hindi mo yan mauunawaan. Kailangan mo muna ng basic, fundamental, especially sa salita ng Diyos, ang New Beginner Bible Study. Pinainom ko kayo ng gatas, spiritual na gatas, mahalaga pa po ito. Sumunod, ano ang purpose? Bakit mahalaga ang pagbabasa ng Biblia? Para ma-forsake natin yung ating sariling, yung mga kinagisnan na po natin na ating mga kasalanan. Tingnan niyo po. Unang 1, chapter 2, verse 1. Basahin po ninyo ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Yes po. Mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Kapag tayo po ay nasa salita ng Diyos, mapapansin niyo po yun. Unti-unti, ang salita ng Diyos, yung pong nag-a-attach sa ating puso, kaya nalalayo tayo sa kasalanan. Mahalaga po ito, mga kapatid. Kaya, sa pag-iingat ng salita ng Diyos, kailangan maisip natin, tuwing magkakaroon ng temptation, laging words of God. Words of God. Alam niyo po ba, si Jesus Christ, nung siya po ay tinukso ng dyablo, doon sa aklat ng Mateo chapter 4, laging sinasabi po niya, nasusulat, nasusulat. Tuwing tutuksuhin po siya ni Satanas, lagi niya sasabihin lang, nasusulat. Halimbawa, sa Mateo 4:4, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos.
Kaya ang words of God dapat nasa ating puso at nasa ating isip. Kung ano ang nasa puso mo, yun ang maihahayag ng iyong bibig. Ganon din po sa atin mga kapatid. Kung ang kasalanan ang nasa puso ng bawat isa, kasalanan din ang mailalabas ng ating bibig. Lalo na kapag wala tayo sa church. Pero kung words of God ang nasa puso mo, words of God ang mailalabas mo. Kung sama ng loob ang nasa puso mo, sama ng loob ang masasabi mo. Minsan ganoon. Pero, sabi po ng Biblia, isinusulat sa iyo yung mga bagay na ito para huwag tayong magkasala. Isa pa, mga awit 119 verse 11, basahin ulit natin sabay-sabay. Para hindi atukin, 3, 2, 1. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ganito po, dapat pag-iingat. Ang ibig sabihin ng pag-iingat, hindi lang ito yung pagbabasa ng Biblia, kundi dapat minameditate. Halimbawa, nagbasa ka ng Biblia. Ano ba ang mahalaga? Basahin ng mabilis o basahin ng may meditation? Basahin ng may pagbubulay-bulay. Ganun po. Then doon, maiinan mo po talaga yung pong salita ng Diyos. Pero kapag may mga salita ng Diyos na hindi mo pa maintindihan, okay lang, kahit basahin mo lang siya ng basahin. Pero kung yung salita ng Diyos, naiintindihan mo po ng malinaw, madali lang po maintindihan, pagbulayan mo sa buong araw mo, tapos tatatak na ito sa inyong pong puso. Ganito po ang pagbubulay-bulay. At the same time, i-apply po ninyo sa inyong pong Christian life. Mahalaga po ito. Importance of Bible reading, makaka-recover tayo sa ating Kristiyanong pamumuhay. Paano makarecover? Mga awit 119 verse 107. Basahin po ninyo ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya kapag ikaw po ay nakakumit ng kasalanan, ikaw po ay nanghina sa Christian life, hindi ka nakapagpatuloy sa church, doon na po papasok yung panalangin na ganito. Muli mo akong buhayin o Panginoon ayon sa iyong salita. Bakit? Ang words of God lang po ang may tanging kakayahan para makarecover tayo sa ating buhay Kristiyano. Kahit na mga kapatid, ilang beses mag-visit sa'yo, pero kung walang salita ng Diyos, hindi ka makakapalumbalik sa inyong pong Christian life. Pero kung ikaw ay patuloy nag-aaral ng salita ng Diyos, kahit na ikaw po ay nakakakumit ng kasalanan, yung salita ng Diyos yung magtuturo sa iyo. Yung magpapatnumbay po sa inyo. Then doon, tatamaan ka sa salita ng Diyos. Kasi ang Diyos na po ang kumakausap sa inyo. Hindi lang po yung mga kapatiran, hindi lang po yung mga minister. Mahalaga po ang salita ng Diyos. Siya yung magsasabi sa iyo sa mga daan na dapat mong lakaran. Kaya sana, ganit din po sa atin. Kaya sabi po, muli mo akong buhayin sa papaanong paraan, marirecover yung ating Christian life ayon sa iyong salita ng Panginoong Diyos. At hindi lang po sa pagbabasa ng Biblia, kundi sa pakikinig din po ng sermon. Kaya mahalaga po, kahit na napakinggan nyo na po yung sermon, pag-uwi nyo ng bahay, pakinggan nyo po ulit. Kasi siguro po, wala pa sa 1/4 ng inyo pong napakinggan na sermon, yung inyo pong maaalala. Alam niyo po, ginagawa ko po, pag-uwi ng bahay, makikinig ulit ako ng sermon. Minsan kahit yung sermon ko, pinapakinggan ko ulit kasi kahit ako nakakalimutan ko kung ano yung sinasabi ko. Kasi salita po yun ng Diyos, hindi ko po yun sinabi. Kaya tayo po, na mga Kristiyano, kung nakakapakinig tayo isang beses ng sermon, pakinggan nyo ulit kahit 2, 3 beses, doon, tatatak na ito sa inyong pong puso. Ganito po yung pag-iingat. Mahalaga po ito. Mga awit 19 verse 7, basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Yes po. Sakdal, ibig sabihin, pure. Ibig sabihin, perfectong salitaan ng Diyos. Kaya niya kayong i-recover sa inyong pong buhay Kristiyano. Napapanauli yung inyong pong spiritual life. Hindi lang po sa atin, di ba? Maski po sa mga hindi ligtas. Ang salita ng Diyos ang magiging paraan para sila po ay maligtas, maka-attend sila ng church. Tingnan niyo po, kung nag-aral po tayo, nag-Bible seminar tayo, pero walang salitaan ng Diyos, puro salita lang ng mga preacher. Maliligtas po kayo? Hindi po. Walang maliligtas po sa atin. Pero kung may salita ng Diyos na magre-reference po sa atin, dito po, magpapanuuli ng ating kaluluwa, maliligtas tayo. At the same time, sa Christian life, ganun din po. Kapag lagi may words of God, tutulungan tayo ng salita ng Diyos para ma-recover yung ating Kristiyanong pamumuhay. Question ko ganito. Paano tayo ngayon makakapagbasa ng Biblia diligently? Yung may kasipagan. Ito po ay based sa aking karanasan. Kaya maaari ko pong ibahayag po sa inyo.
para magkaroon tayong pagiging masigasig sa pagbabasa po ng Biblia. Tingnan niyo po. How to read the Bible diligently, isa po sa mga nire-recommend ko po talaga, morning is the best time to read the Bible. Ano pong reason? Tingnan niyo po. Mga awit 119 verse 147, basahin niyo po ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Babangon bago magbukhang luwayway, at dumadaing ako'y umaasa sa mga salita mo. Babangon bago magbukhang luwayway, sa madaling araw, alam niyo po, ginagawa ko po ito. Gigising ako ng umaga kasi ang ganda po ng ambience kapag nagbabasa ka ng Biblia. Morning, umagang-umaga. Bakit? Kasi, yung pong isip po ninyo, talagang naka-recover na siya, nag-function na siya, nagfa-function na siya ng maayos kasi nakatulog ka na. Pagising mo ng maaga, yung words of God, talagang may meditate mo na po yan. Pero, minsan, kapag gigising ka, pagbangon mo, aantokin ka pa. Huwag yung pag inaantok ka. Kasi, baka mamaya, habang nagbabasa ka ng Biblia, nag-i-imagine ka na kung ano-ano. Hindi mo na naintindihan. Ang pagbabasa ng Biblia, i-recover mo muna yung sarili mo. Medyo umayos ka na. Alam niyo po ang ginagawa ko sa umaga? Pagising ko ng umaga, ililigo ko muna. Pagkatapos ko maligo, kapag medyo okay na yung pag-iisip ko, hindi na ako ganong inaantok, babasa na ako ng Biblia. Then, after ko magbasa ng Biblia, tsaka ako kakain. Yun po. Para at least kahit paano, ready na po yung inyo pong pag-iisip. Pero kasi kung minsan, nagigising ka ng umaga, tapos yung pag-iisip mo ay talagang gumigewang-gewang pa, parang paluray-luray pa, o aantokin ka, yung salita ng Diyos ay parang dumadaan lang sa mata mo, hindi mo maintindihan. Pero kapag ready ka na, basahin mo siya ng umaga, maganda po, promise. Lagi ko pong kinukwento ito sa mga kapatiran. Nung time na nagbasa po ako ng Book of Joshua, ang ganda. Para akong nasa digmaan din. Kasi puro digmaan po yung Book of Joshua. Puro labanan. Mga mandirigma, ganito, pakikipaglaban sa ganito, sa ganyan. Para akong nandun sa senaryo nila. Tapos yung ambience ng isang napakagandang umaga habang tumitila ako ng manok. Tsaka isa pa, ang purpose po nito, ang benefits po nito, before ako pumasok sa trabaho, nagbabasa na po ako ng Biblia. After ko magbasa, papasok na ako sa trabaho, then, naaalala ko po ang salita ng Diyos. Alam niyo po, yung nagpapakip sa akin para ma-motivate ako sa work, yung salita ng Diyos. Yun lang din po, wala ng iba. Then, uuwi ako ng bahay, may excite ako sa pagbabasa ng Biblia kasi nga, yung pong next chapter, inaabangan ko yung kasunod. Ano na kayong mangyayari dito kay Esther? Ay, inaabangan ko na siya. Kaya pag uwi ako ng bahay, may excite ulit ako magbasa ng Biblia. Continuation ulit ang next episode ng aking pinag-aralan. Ganun din po sa atin, maganda po ito. Pero, syempre, hindi lang po tuwing umaga. Kapag wala rin pong ginagawa, kapag hindi ka po busy, basa ka ng Biblia. And paggabi, before ka matulog, basa ka na rin po ng Biblia. Okay? So, best routine, dapat morning. And isa pa, dapat lagi po tayo may specific na time. For example, ang pasok mo ay alas 9. Alas 8, aalis ka. Alas 7, for example, lagi kang gumigising. Maglaan ka ng 1 oras pa. Alas 6 ka nagigising, para yung 1 oras na nakalaan, Bible reading mo na. Sana ganun po. Okay? Pero kung hindi pa kaya, ayos lang. Minsan, sa trabaho, pwede kang mag-Bible reading kapag wala kang ginagawa. Mahalaga yung salita ng Diyos. Tingnan niyo po si Joshua. Joshua chapter 3 verse 1. Kinaumagahan maagang bumangon si Joshua. Si Abraham ganun din. Sa Genesis chapter 22 verse 3, maski si Gideon. Sa Aklat ng Hukom chapter 7 verse 1, pagkatapos si Jerubbaal, sa mga katuwid ay si Gideon at ang lahat ng mga taong kasama niya ay maagang bumangon. Maaga silang bumabangon, nagtitipon-tipon sila. Alam niyo po, sa ginagawa nila ito, maaaring may salita ng Diyos. Inire-ready muna nila yung pong salita ng Diyos. Ganun din po sa atin mga kapatid. Maagang bumangon. Hindi yung tanghali bumangon. Tanghali bumangon. Kaya tayo po mga kapatid, agahan po natin. Kahit late tayo natulog, agahan mo bumangon. Salita ng Diyos, mahalaga po ito. Sumunod, paano magbasa ng Biblia na masipag, na masigasig? Magsimula tayo sa New Testament. Okay? Simulan natin kay Matthew. Minsan, nagsisimula yung iba sa Aklat ng 1 at yung iba naman po sa Romans. Ipapaliwanag ko po kung bakit. Yung Aklat ng Mateo, yun yung mga talata mula sa kapanganakan ni Jesucristo hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Ito yung starting point ng ating New Testament.
Mula kay Matthew, Marcos, Lucas 1 until Revelation. Doon, mas maintindihan mo po yung flow ng inyong pong pagbabasa ng Biblia sa New Testament kung magsisimula ka kay Matthew. Maganda po ito mga kapatid kasi kung magsisimula kayo kay Genesis, pagkatapos nandun ka na sa Exodus. Kalahati ng Exodus, alam niyo po kung ano? Paggawa ng tabernakulo. Baka masiraan kayo ng ulo. Ngayon, start kayo sa Book of New Testament. Kasi dito, madali pong maunawaan, may daling maintindihan. Salita ito ni Kristo. And then doon, may mga paliwanag. Ano yung meaning ng talinghaga? Yung mga ganong sitwasyon. Book of John. Bakit? Yung iba, sinisimulan kay Book of John kasi mas detalye po yung tungkol po sa ipanganak muli, yung pagpapaliwanag sa muling kapanganakan. Kaya yung iba, tinatanong ko, paano nagsisimula? Minsan, nagbabasa pala sila, nagsisimula sila sa Book of John. Tsaka mas detailed po yung Book of John kung ikukumpara mo kay Matthew, Marcos, Lucas. Kay Aklat ng 1, dito mas maintindihan po natin ng detalye yung Book of Gospel. Okay? Pero clarification lang hindi po ito si John the Baptist. Juan tagapangalan po ito pong si Juan, isa po sa mga alagad ni Kristo. And isa po, mga taga-Roma. Yung iba, nagsisimula po sa mga taga-Roma. Kasi ito po yung direksyon ng ating Bible Seminar. At sa ating Kristiyanong pumumuhay, may intindihan niyo po ito. Yung Bible Seminar, from the beginning, yung pong creation, yung pong kasaysayan ng Israel, yung pong kasalanan, at yung pong kaligtasan, at yung buhay pagkatapos na tayo maligtas, nakasama rin na doon po sa Aklat ng mga taga-Roma. Yes po. Dito po, may intindihan niyo po paano yung pong flow ng ating Bible Seminar ay may connection po sa mga taga-Roma. Ito po, pwede nyo pong simulan kay Mateo, magsimula kayo kay John, o magsimula kayo sa Aklat ng mga taga-Roma. Pero still, gusto ko pong i-advise po sa inyo, start kayo sa Book of Matthew. Kaya doon, tuloy-tuloy po ito hanggang sa Book of Revelation. Pwede naman po, mag-start kayo sa Book of Romans. After the Book of Romans, punta kayo kay Matthew. Then tuloy-tuloy po yun. Huwag niyo muna simulan sa New Testament. And huwag din po yung bubuksan ka ng Biblia tapos kung ano yung makita mo, yun sisimulan mong basahin na chapter. Mas madali mo pong maintindihan yung kwento ng Biblia, yung flow niya kapag nagsimula ka sa New Testament. How to read the Bible diligently? Isa pa, Book of Proverbs contain 31 chapters. So, sa kalendaryo natin, di ba, mayroon tayong 31 days. Isa po sa ginagawa ko po before, until now, sa isang araw, lagi akong may first chapter ng Book of Proverbs. Ito po yung Book of Proverbs, araw-araw po natin itong isinasa buhay. Kaya maganda po, mayroon pong salita ng Diyos mula sa Aklat ng Kawikaan. Tingnan niyo po. Sa Book of Proverbs, di ba, chapter 1, halimbawa, magsisimula tayo, month of August. August 1, chapter 1. August 2, chapter 2 na. August 28, anong chapter? Chapter 28. August 16, chapter 16. So, ganun po, ginagawa ko yung way para dito, mas maintindihan nyo po. Yung Book of Proverbs, naisa sa buhay natin siya, maganda siya. And after yung Book of Proverbs, po-proceed ulit ako kung nasaan na po akong Bible verse o sana yung kasunod kong Bible verse na binabasa. And then, also, meron tayong Bible reading chart. Kapag naging okay na kayo, medyo nakaka-recover na kayo sa pagbabasa ng Biblia, pwede nyo po yung sundan. Pwede, di ba, meron doon Genesis, Marcos, tapos kung nasa na tayong Book of Wisdom, halimbawa, Book of Psalms, doon sa isang araw para ma-accomplish nyo yung isang taon na pagbabasa ng Biblia. Guidelines po yun para isang taon matapos yung pagbabible reading. Pero kung medyo hirap po kayo sa pagsunod doon, okay lang, kahit sundan nyo po muna from Book of Matthew, tuloy-tuloy kayo until Revelation. Ganun po. Result ng araw-araw ng pagbabasa ng Biblia, makikita nyo po ito sa inyo pong buhay Kristiyano. Tingnan nyo. Mas matalino pa, higit kayo sa mga tao. Mga awit 119 verse 98 to 100. Basahin po ninyo, sabay-sabay, 3 to 1. Ginawa kong higit ng mga utos mo, sapagkat ito'y laging kasama ko. Kung lagi mong kasama yung salita ng Diyos, ginagawa kang marunong kaysa sa mga tao, lalo na sa mga kaaway mo.
Halimbawa, lagi kang inuusig, lagi kang inaaway, lagi kang pinagchichismisan. Pero kung hindi ka ligtas, aawayin mo rin sila. Pero ang taong may karunungan, sa Diyos umaasa. Kaya ano po sabi ng Diyos? Ang Panginoon na ang bahala sa mga taong iyan. Ang mahalaga, mag-focus ka sa aking salita. Kaya, sa mga tao na nag-focus, nagtutong pansin sa Panginoon, sa salita niya, sila po yung mga taong may karunungan. Tayo po dapat may karunungan. Sumunod, higit na may pangunawa kaysa mga matatalino. Totoo po, yes po. Ako'y may higit na may pangunawa kaysa lahat ng aking mga guro. Sapagkat aking binubulay-bulay ang iyong mga patotoo. Mga guro, ibig sabihin, may idea sila, matatalino sila sa sanlibutan ito. Pero sabi ng Biblia, mas may pangunawa ka kumpara sa mga matatalino dito sa sanlibutan kung araw-araw mong pinagbubulay-bulay ang salita ng Diyos. Naintindihan po, brothers and sisters? Kaya, words of God, ito yung magiging karunungan sa atin. At sumunod, may masigit na pangunawa kaysa sa mga may karanasan. Mga awit 119 verse 100. Basahin po ninyo ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Yes po. Totoo po. Sabi, ako'y nakakaunawa ng higit kaysa nakatatanda, sapagkat aking iningatan ang iyong mga salita. Ang ibig sabihin po ng Biblia, kahit ang mga matatanda, lagi po nilang sinasabi, may karanasan ako. Mas marami na akong karanasan kumpara sa iyo. Pero, kung mas may idea ka, mas marunong ka sa words of God, isa lang po ang ibig sabihin nun. Mas matalino ka kumpara sa mga may karanasan na sa buhay. Kasi, ang salita ng Diyos, itinuturo na po sa atin kung paano tayo dapat mamuhay bilang isang Kristyano. Kaya tingnan niyo po, kapag kayo po ay nag-street evangelism, minsan, makakakita kayo na may mas matanda pa sa inyo. Minsan sasabihin nila, ay nako iyo, mas matanda ako sa iyo, mas may alam ako sa iyo. Sila, ang karunungan nila, based sa kanilang sariling pangunawa. Pero, kung tayo po ay nakatuong pansin sa salita ng Diyos, sabi po ng Biblia, mas may unawa tayo kumpara sa mga taong may karanasan na. Kaya, tingnan niyo po, kaya kapag kayo po ay lumaranas ng kahirapan, lagi lang kayong nagkakaroon ng kagalakan. Lagi niyo pong maiisip, balang araw, ang Diyos ang tutulong sa akin. Balang araw, ang Diyos ang poprotekta sa akin. Minsan, nahihirapan tayo financially. Kumpara sa mga may karanasan na paano mag-handle, mas ma-handle natin ito financially kapag may karunungan sa salita ng Diyos. Maisip natin, ang Panginoon, God will provide. Jehovah Jireh, sabi po ng Biblia, ang Diyos ang magpo-provide po sa atin. Siya yung magpupunan ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya hindi natin kailangan mag-alala sa mga bagay na meron tayo. Kasi ang salita ng Diyos ang tutulong sa atin. Ito po ang karunungan mula po sa Diyos. Ibinibigay po sa atin. Kaya ano po sabi ng Biblia? Saan matatagpuan ang karunungan? Sabi po sa aklat ng Job chapter 28 verse 12. Saan matatagpuan ang karunungan? Saan matatagpuan ang kaunawaan? Kahit sino mang tao sa buong mundo, hindi matatagpuan ang karunungan kung wala silang kaligtasan. Pero tayo, kung may kaligtasan na po tayo, ang karunungan ay nasa atin na. Ang karunungan ay salita ng Diyos. Kaya tingnan niyo po mga kapatid, ito po ang words of God, salita ng Diyos. At hanggang dito na lamang po, sana patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Naintindihan niyo po kung ano pong purpose, layunin ng pagbabasa ng Biblia at paano dapat magbasa ng Bible? Hindi pa? Ulitin kaya natin. Alam na. Okay. So ito po ang ating New Beginner Bible Study. Tapos na po tayo sa ikalawang session. Basic lang po yung pag-aaral natin. Kaya ganun lang din po. Sa basic fundamentals ng ating Christian life, sa pag-aaral ng New Beginner Bible Study, maintindihan niyo po, ganito pala ang pagbabasa ng Biblia. Ganito pala ang tulong para sa akin para mas maunawaan ko ang pagbabasa ng Biblia. And, ano yung magiging benefits nito sa atin sa pagbabasa ng Biblia? Maraming magiging resulta at lalo po tayo sa ating buhay pananampalataya. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa ating New Beginner Bible Study, brothers and sisters. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po mga kapatid. Pag tayo matapos, tayo mula ka tayo mukha na lagi sa Panginoon. Let's pray. Salamat Diyos, napakapagyarihan sa lahat, Panginoon.
Maraming salamat po Panginoon sapagkat itinuro niyo po sa amin yung pong salita na nararapat po namin mapagkat sa mga oras po nito. Panginoon, salamat po sa Word of God na patuloy na tumapatay po sa amin at nagagabay po sa amin. Ang salita ng Diyos ang nag-aakay sa amin upang makaiwas kami sa mga kasalanan, mga temptation. Ang salita ng Diyos na nagtutulong sa amin upang kami po ay lumutog sa aming buhay Kristyano. Ang isa pa, ang salita ng Diyos, yung pong nag-aid courage po sa amin sa lahat ng mga kahirapan ng ating pong pinagdadaanan. Kaya Panginoon, sana yung salita ng Diyos ay araw-araw po namin magamit. Araw-araw mabasa, mapakinggan sa pamamagitan ko ng mga sermon, at araw-araw may buhay yung mga bagay na kami po tutuloy. Maraming salamat Panginoon. Pero na lamang po na kami natin ang 4 na session, napakabilis na po ng panahon. Sana makagraduate po ang bawat isa po sa amin at magkaroon po ng bilis. At mula sa NDBS Panginoon ay patuloy na lumago sa kanilang buhay Kristyano. Ito po'y aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo. Maraming salamat po.